Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghiskot kitang kamunggay, sagad ato kining ipare sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matod pa, manok kinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio ug Tibok Pilipinas, alas 8:04 sa Kabuntagon. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing labas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Kay galan maayong buntag, maayong adlaw. Welcome sa atong Friday episode sa Newsline. Kini inyong mabati sama sa nandan, pinagi sa live stream, Facebook, Bantay Radio Cebu. Ingon man sa South Radio 102.9 MHz, South Radio nanukad sa iyang pagsibya sa siyudad sa Karkar, ingon man sa lungsod sa Argao. Nabuwag kuning kuan studio ug transmitter sa South Radio. Tuwalin to atong amigo Ray Quijano Alquizar mo ay nagtabang pag-facilitate nga masibya sad pinagi sa maong FM radio station kining atong sibya din sa Facebook live stream. I-access po ninyo sa YouTube channel nato. Mao gihapoy-ngan Bantay Radio Cebu. Friday episode Pizza Jess na sa buwan sa Hulyo, July 10th 2026. Naghantag mga balita nga paambitan kaninyo karong adlaw mga higala. Lain-lain nga mga balita o mga issues. Unahon na to ning mga importante yugayo. Kagahapon, nakasinati ta din sa Sugbo. Dili din sa Sugbo lang, kundi apil na tingaling ubang mga lugar. Wata kay bawag diin yung tukutob. Katong asphalt. Daghan kayong pino nga mga abo. Lain ang abog ha, lain ang abo. Kanang abo is ash. Kanang ashes bitaw gumikan kay nasunog. Muna siya ay ash. Ang abog is dust. Paninglitan, parihaan ng yuta nga uga kaayo, niya agi-agian sa mga sakyanan, hangtod mapino na siya, abog ang anak, kanang mapadpad na siya sa hangin.
Ang abo, parehaan ng magsugbatag baboy o sugbatag isda. Yan ay uling. Kanang uling, inigkaog daw, mapino man na, abo na siya. So, gamayng kalainan sa abo ug abog. Of course, ang abog doon ay G sa katapusan. Pero, aron maka-realize gid mo nga doon na gid ni sila gamayng kalainan, although similar kayo, kay gagmay man kayo nga particles. Ang abo ug abog. Kanang muingon nga kanang line sa in English nga ashes to ashes, dust to dust. Kita kuno mahimo ratang gikan ta sa abo, mobalik tas pagkaabo, gikan ta sa abog, mobalik tas pagkaabog. Kay way mulungtad ining kalibutan mo nang ashes to ashes, dust to dust. Lahi gyud gamay, no? Doon na ginay kalainan. Kadtong gahapon mga higala nga nilukop sa kahanginan niya mutugpa man gyud bisag unsa kagaan, pero dugay lagi. Dili ma-determine og asa gid siya mutugpa. Didto ra gud tugikan sa pagbuto sa Mount Canlaon sa atong silingang probinsya sa Negros. Nilabang to sa Tanyon Strait. Dito si babaw. Nganong niabot man dinhi ang abo. Nga nibuto kagahapon mga alas 7:33 sa buntag, nibuto ang Mount Canlaon sa Negros Island. Nga kaniadto, kadungog naman tang dunay mga pagbuto, mga mild eruption, dunay mga major eruptions, di man kaabot diri sa Sugbo ang abo. Kagahapon gikanselar kong klase. Unya giauhag dunay mga nagrekurida, giauhag ang tanan nga mga tawo nga naa sa gawas, naa sa open air, nga kung mahimo ayaw mo gawas-gawas, apan kung kinahanglan gid mong mugawas pagsulob mo og face mask. Ngano man, tungod kay peligro ug mahanggap nato o baka atong maton makasud sa atong ginhawaan ang abo gikan sa Bulkang Canlaon. Daghang mga eskwelahan nga mikanselar sa ilang klase aron papaulion ang mga bata. Tingali dili hingpit nga nakada og mga face mask ang mga bata kay kining face mask kaniadto ra maning pag COVID pandemic nga nauso. Wa naman tayo nagsulob kayo og face mask. Jutay na lang kaayo. Pero gahapon giauhag ang tanan nga magsulob og face mask. Kami diri sa Bantay Radio, diri mi sa atong terrace, tanaw-tanaw mi sa mga nangaging mga sakyanan, kalit man lang nga anong puti man lang kalit. Daghan mang mamilit sa atong sinina. Abi ba nato og sipiat lang ta pagtan-aw kay gahapong adlaw madag-umon man sumunang murag dulom ba. Dili bitaw init, so dili bright ang sunlight nga ato makita. Mo na nga ang horizon nga atong makita sa atong pananaw murag doom ug sa mga taga Cebu City pa. Doom ang imuhang kaugmaon. Dili kaayo hayag. So nagtuok ko nga dag-om lang to. Apan di ay nagsigi nang lupad na diha sa hangin ang ashes, kining mga abo gikan sa nibuto nga Mount Canlaon. Ang Mount Canlaon nibuto kagahapon sigon sa PhilWorks mga alas 7:30 kapin kunkuang. Murag 7:33. Nibuto unya mild eruption na to, ito ka ng kusog yung kaing pagbuto. But despite sa pagka-mild eruption niya, gibana-bana nga ni sutoy ito ang magma. Ni sutoy ito ka nang nibuto gikan sa ilawom sa bulkan, ni sutoy og mga dulan sa 3 kilometers. 3 ka kilometers, in other words, 3,000 meters. Dili feet ha? Kanang metro tagas. Dili kay PS lang. So 3,000 meters above dito sa kahanginan. Unya kay nadungan man sad gahapon nga nikusog ang habagat tungod kay na-enhance kay ni apaman sa Philippine Area of Responsibility. Diha pagahapon ni apagani gihapon ron sud sa par ang bagyong Inday. Ang international name ni Bavi. Ang bagyong Inday nakapakusog sa hanging habagat o southwest monsoon, mao na nga niabot dinhi tungod sa kakusog sa huro sa hangin,
gikan sa Negros paingon sa gyud dinhi sa Silangan. Nya kining atong nahimutangan kon mahinomdom mo sa atong Philippine geography. Luzon, Visayas, Mindanao. Ang Luzon tuwa sa norte na to, tuwa sa amihanan. Ang Visayas mo ini as tunga. Unya ang Mindanao tuwa sa south. Sa ato pa, Manila tuwa na sa norte na to. Davao tuwa man na sa Mindanao, ang Cagayan de Oro, guban pang mga lugar, tuwa na sa south. Kita ni ata sa Visayas. Ang Visayas mo tunga-tunga sa Pilipinas. Unya ang Central Visayas region nga nahimutangan nato dinhi sa Sugbo ug sa Bohol mo'y sentro sa Visayas so ato pakinasentrohan kita atong tupad diri sa wala sa western side Negros man apan ang hangin kagahapong adlaw giingon nga padulong sa east sa ato pa ang horo sa hangin gikan sa Negros dinhi buto ang Mount Canlaon paingon dinhi sa Sugbo mao nang pertig yung palduha. Dili kay paldo. Paldo ta dili paldo sa kwarta, paldo ta sa abo. Ana nga tago ta Ang tambag is either you stay indoors kun dili gani importante kayo nga mugawas ka, ana lang kasud sa imong balay. Apan kung kinahanglan yung mugawas ka, importante kayo doon kay paliton tambal, palit kag pagkaon, adto ka sa trabaho. And by the way, talking about work, doon ay mga kumpanya nga kagahapon, may advice sa ilang mga empleyado pa, mauli lang sa mo, mag-work from home lang ta. Kaya tingali og mamiligro mo daghan pa ning abo, maglisod na niya mong pauli. So muna, karon hinoon, tanaw-tanaw na ko, pero naked eye ran why expert nga mga gadgets para nga makita na kung unsay particulate, unsa ka baga. Ang abo, mura magwa na. Labi na nga misinag na sang adlaw. Kapan hinoon, ang magkapakalma na tumao, nga niingon ang Environmental Management Bureau nga within tolerable level pa, ang abo o abog nga naa sa kahanginan, ang particulate, within tolerable level. Apan di lang mo kumpiyansa kay, tingalig mahingos lagi na. Labi pag doon natin sakit sa baga, nya mahingos na nato pinagi sa baba or sa ilong. Moabot na sa atong baga. Napailain kuyaw. Kadtong mga nagluto-luto nga way tabon bitaw. Nagluto-luto nga way tabon, panalitan naglutog larang, lami sa larang Lami kay higop ug init sa baw. Unya wa sila kakita, wa sila kabantay nga kadtong abo nitugpa na dito sa kawa, ni tipo na sa sabaw. Ang problema, matod pa sa mga research, dili man na matunaw sa tubig kanang mga abo gikan sa bulkan. Unsa man di ay composition ni ining abo gikan sa bulkan nganong murag kuyawan man kita ining abo gikan sa bulkan. Yang imong hikapon hait-hait no? Ha? Ang uban yan mura man dunay bahas, ha? Mura kunog dunay bahas kay hait-hait. Ako nang gi-research. Bisan og dili ko angayan nga mag-research. Pero makasabot man ta in English niya, palaban ta sa artificial intelligence. Volcanic ash is composed primarily of tiny rock fragments. Gagmay na pinupino nga mga bato. Dili kay bato lang. Mineral crystals. Sa ato pa apil ang mga mineral. Unsa man mineral? Example, buthaw, aluminum, nga natunaw unya gibulhot dito sa ibabaw sa hangin tungod sa pagbuto sa bulkan gikan na sa ilawom siyuta natunaw na pinagi sa grabing kainit sa magma pagsutoy dito sa ibabaw napino na siya nabugnaw gipadpad sa hangin kun mutugpa na nato o ato nang ma-ingest matunan nato mga kabantay makadaot na sa atong lawas. Sensitibo baya ang sud sa atong lawas? Atong baga, atong tinae, atong atay, o unsa pa nga adto to mahisagol unya simbakulang. Mao na nga gipanagaanan ginatong maayo. Volcanic ash is composed primarily of tiny rocks, fragments, mineral crystals, and volcanic glass. Dili sama sa humok lang
nga ashes gikan sa kanang magdaob tag kahoy. Yung sama sa akong gingon mga himong uling kana matunaw na sa tubig. Matunaw na. Pero kini kay doon na may sagol bildong gagmay kayo, doon na sagol nga mineral dili na matunaw sa tubig. Makasamad na sa atong mga organs sa ilawom sa atong lawas. Kini atong panit, baga-baga man dili kay ni daling masamad. Pero how about our lungs? How about our intestines? Mao na nga atong gipanagan-an mga higala nga dili gyud unta ta maka-ingest ni anang volcanic ashes nga kagahapon niabot dinhi Sugbo gikan sa Negros. Abot pa mga lapas pa mga gani, niabot mga gani tog lapu-lapu, abot niabot ba tog kamotes? Kaya purtig yung kusugas hangin, kaya na-enhance lagi ang habagat. Nabitay panahon mga higala nga, kuan ba, kanang, sa atong kinabuhi, experience nila to nga, kanang mga dautan nga mga hitabo. Magdungan. Example, nagdungan man to kagahapon, nibuto ang bulkan o nikusog sang hangin. Kung hinay pa tong hangin, ordinaryo lang, dili ito kaabot diri na to sa Sugbo. Kusog manghangin kay na-enhance, manghabagat, gumikan kay naamampod. Nadungan mampod nga naa pang bagyong Inday sa Philippine Area of Responsibility. So, kanang mga dili maayong butang bitaw, kanang naibagyo, kusog nga hangin, ay unos, dili man na maayo. Pero di man ta kabuot ana kay force of nature man na. Laing force of nature kining pagbuto sa bulkan, dili po na nato kapungan. May mo ba dayang tabunan tanang bulkan aron dili mo buto? Mubuto man gina. Buhat man na sa kinaiyahan. Nagdungan ni ang bagyong Inday nga nagdagkusog nga hangin, nakapagkusog sa bagat, unya nilagpot sad ang daghang abo gikan sa nibuto nga bulkan. Bisan sa atong kinabuhi, dungan na. Kada na yung panahon nga watay kwarta. Problema ko daw, ako ipalit bugas, sudan para sa mga bata. Butangan nga na disgrasya pag yun. Unya kinahanglan gastuhan sa ospital. Mao na giingon, naay panahon magdungan ang dimalas bisag wa ta manugal, gidimalas tag mayo. Aray ko! Naay ingon ana mga higala og pilit na naton dawaton na hinaot unta nga doon na ta igong kalig-on sa lawas ug sa unahuna maka-endure, maka-agwanta ta sa mga ingon ni ana usahay nga mga hadla sa panahon. Bupadayon na itong tulumanon, humanining mga pahinumdom. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto-Puffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto-Puffy. Sekreto sa mga champion. Lacto-Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto-Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Health into your home.
gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangpot kinig mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural, way gipiling edad, tanan mahimong moinom sa Lacto Puffy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay 61 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is, inom ko Lacto Puffy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Mawagtan na siya. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtan na siya. Bring health into your home. Lacto Puffy, probiotic food supplement. Sa Lacto Puffy, pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit, ug mga problema, sa Lacto Puffy kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. O Lacto Puffy, Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Puffy kita matabangan. Lactobacillus na kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy,
sa Lacto Puffy permit ang healthy. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permit ang healthy. Lacto Puffy, bringing health into your home. Newsline. 28 minutos pasado alas 8 naminaw og nagtanaw ka sa Tulumanon Newsline ubaning inyong higala, inyong kabantay June Carillo. Nya pa ilang balita di ba naghisgot kung usahay moabot na to ang kanang dili maayong mga panghitabo. Masinati na itong dili mga maayong hitabo murag malas ta magdungan-dungan sama adtong pagbuto sa bulkan. Anya ni ulbo ang daghan kaing abo. Gipadpad sad kay kusog kaing hangin kay gipa-enhance o gipakusog sa habagat o southwest monsoon. Kini aman sa par ang bagyong Inday. So duha na to kadili maayong hitabo. Kagahapon doon ay dili sad maayong hitabo. Di na ni madag face mask. Dibalik na sa bombahan ay ang Iran o ang Amerika. Tingnan lang uban ninyo, layo raman to John. Nganong imo pa man ng timanon nga, layo raman to siya. Kana nga, dili man ta apektado magbinumbahay, apektado ta. Labi na nga ang hinungdan, mag-ceasefire naman tani, nagsabot naman ni sila, mga 60 kaadlaw ilang tagal nga magsabot-sabot, aron hingpit na gyud nga mahunong ng gubat. Nga nagsugod ni adtong February 28, kanos agi bombahan og kalit sa Israel og Amerika ang Iran. Kunya na itong higayunan napatay si Iranian Ayatollah Ali Khamenei. Sabi na kung nalubong na. Kaya pila naman to kabuhan atong ipon ha? March, April, May, June, July. 4 na kabuhan kapin. Niining sa Manaha pa lang nga gilubong ang namatay nga Ayatollah. Taas as imbalsamar ato no? Taas yung kayo. Pero ila man ang tradisyon nga mga Muslim. So ila po na kung kanusan nila ilubong. Kanya ilan ang ilubong ang ilang ayatollah apan nahitabo na sad nga ni balik na sad ang pagbilumbahay tali sa Amerika ug Iran. Unsa may labot nato? Unsa may epekto nato? Numero 1 ang epekto ana imbis enjoy na tatang sige nag-us-us ang presyo sa gasolina, diesel ug uban pa. Expected mo saka na sa ni. Ngano man? Tungod kay ang Strait of Hormuz istriktuho na sana sa Iran. Ang Iran bayay ni una og break sa kuan sa sabot-sabot tumong sa kalinaw nga wao nay binumbahay ha. Ipaagi naman to ang mga barkong dikarga nagkarga og gasolina, diesel ug uban pang mga produkto sa Strait of Hormuz nga kontrolado sa Iran. Apil sab ang ilahang mga export nila nga oil, gidali-dali nila gikan sa Kharg Island, gidali-dali nila karga sa mga barkong dikarga, agi sa Strait of Hormuz. Apil na sab ang mga dili ilang barko, gitugutan nga makaagi sa narrow, sigpit kaayo nga Strait of Hormuz. Ang panoon sa pagkaunsa nga nikalit man lang Iran og bumbag, gibumbahan nila igo, tulo ka mga tanker, dili ang ilaha. Katong mga tanker nga dili ila nga nangagi dito. Tungod niya to, suko si Presidente Donald Trump, of course. Nimando dahil siya sa mga sundao nga, sige, ingon ana dahil kalaki ining Iran, bisan og nagsigi patag sabot-sabot tumong sa kalinaw para ceasefire. Bumbahi sana. Doon ay mga bombing missions dayon ang mga eroplano sa Air Force sa Amerika nga ni bombardiyo dito sa nagkalain-laing target sa Iran. Pag humanad to, ang Iran ni bombasad sa ilang mga missile o gingon man mga drone ngadto sa mga US bases nga nahimutang sa Qatar, sa Jordan. Ang Jordan ra ba usa ni sa naningkamot pag-ayo nga makabot unta ang kalinaw. Pero naay US base dito sa Jordan. Ibumbahan mo na nga gikabalakan nga mapakyas na sa hingpit ang ceasefire. Ug kung mapakyas sa hingpit ang ceasefire bisag layo rin nato, apektado ta.
Mahal ang gasolina, balik na sag mahal, musulbong na iskapigatos na pong litro, may dili kabot 200. Kung dili gyud dali nga masulbad ning problema ha, nga di gyud kaagian ang Strait of Hormuz. Mao ginay major route. Ruta gina sa mga dikargang bapor nga magkarga og petroleum products paingon sa lain-lain nga mga nasod. Apil na ta dinhi sa Pilipinas. Mahal na sang itlog ani. Karne ug uban pa mga basic commodities. Mahal ang pliti. Unya wa para bata maumintuhi sa atong mga sweldo. Kay wa pa maka-decide ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board pilay iusbaw. Dito sa Manila na. Usbaw na sila dito. Sa uban nga mga lugar wa pa. Karong Agosto tingali sila magsugod og sabot-sabot. Unya magkalalis pa na, lalis-lalis, dugay pa nang magkaoyon kung pila gyud wage order. Yung una, ang atong kahimtang mo na usa sa mga dimalas nga nidungan sad paghitabo. Naingos kino na pag ito'y linog gahapon, Sir John. Na, murag ipalabihan na ginta. Ang uban ini ka na mga matuutuhon, maingon na yun, matapos na yun tingaling kalibutan, kaya mura mag gidaog-daog na maging mga tao ini sa daghan o yamot nga mga katalagman. Pero ayaw, ang Ginoo ra gyud nahibaw og kanus-an niya tapuson ba nini ang kalibutan na o di pa ba? Kita mortals man ta. Sigurado man kita nga dili ta mo lungtad ini ang kalibutan na kun kanus-an lang ta niya kuhaa. Magampo lang ta. Nya unta malinawon ra atong pagpanaw. So mo na hitabo mga higala. Usa sa mga global events nga layo ra nato apan siguradong apektado ta. Balik na sa gubat ang Amerika ug ang Iran imbes na lipay na tata nga nakadungog nga magsabot-sabot sila tumong sa kalinaw dili na sila mag-away wa nay pabuthanay og mga missile og mga drones kuban pang mga powerful kaayo nga mga armas. Gubat sila dito, nagi mga matay ana. Kita magantos sa dautang epekto na ng ilang gubat dito kay muagi lagi sa Strait of Hormuz ang gasolina, diesel o uban pang gikinahanglan kay nato nga mga petroleum products. Yung paghilaing dili maayo ang National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, nagpaibaw nga naa na pod, nibalik na pod ang yellow o red alert status sa atong supply sa kuryente. Puro na malaningil ad akong gibalita Hindot untang napay balita diri nga kamiskino nakadaog ni sa loto bisag 100 million lang kay good news na. Puro man ni bad news ang aray ko. Puro ni bad news ang nanghitabo. Pero ang masag amo ning tagu-taguon nga dili la nato tuganan ang publiko ani. Aron man sa ni makabantay mo diha og tingali, makatabang mo para nga dili kay mo magpalabi gamit sa kuryente kuno kinahanglan. Save energy kay nibalik na sang yellow ug red alert. Unsa may buti pasabot sa yellow alert ug red alert? Nanira. Diadto miaging semana giwagtang na tani, wa na red alert, wa na yellow alert. Ang red alert, mga higala, kun ang total demand sa kuryente, ang atong total nga panginahanglan, kita din sa Visayas, atong panginahanglan, sobra kaysa supply. For example, ang atong panginahanglan is 1 million megawatts. Unya ang supply nato 900,000 megawatts ra. Kuwang tag 100. O kuwang tag 1,000 megawatts. Sa ato pa og kuwang gani red alert na. Peligro na kay kuwang man. Kanang yellow alert labaw pagamay ang atong supply kaysa estimated nga peak demand. Apan gamay ra kayo ang reserba. Sa ato pa doon na tayo reserba, nipis kayo, gamay ra kayo, pipilara. Sa ato pag dunay mo bag down nga mga power generators,
o baka musipyat ang NGCP sa pag-deliver. Kaya tulo lagi ni kaaspeto ang kuryente na to mga higala. Gikan sa nag-generate power generators, produce silang kuryente, i-deliver na. Mura ni og Maxim, mura ni og ganang Grab ang kuan NGCP. Sila'y mo deliver sa kuryente nga gi-produce, asa man i-deliver. Padulong nga to sa lain na sang aspeto. Power distributor. Unsa man ang power distributor? Example, VECO. Visayan Electric Company. Wa man na mag-produce sa kuryente. Lain may ga-generate aning kuryente. Apan VECO mo'y nag-apod-apod. Mo'y nag-distribute. Mo'y nanaod og mga kontador. Mga meter. Mo say mo kolektas bayad. Ini kumanda na, bayad po na sila dito sa NGCP o ingon man sa power generators. So tulo, generation, delivery, kung transmission o distribution. Kini kong NGCP, mao maning National Transmission Corporation sa una. Gobyerno pa to, kaya i-privatize na. Majority stocks ini, majority shares, gipanag-iya sa pamilyang C, na tag-iyas SM. Mao na mga negosyante sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, kay gi-privatize man. Unya, VECO, si BECO, Cebu Electric Cooperative, power distributor na. Apan unsa may i-distribute sa VECO, unsa may i-distribute sa Sibeco, ug uban pa nga mga power distributors, kung why supply nga na-generate, unsa man sa i-deliver, kung why produkto. O kuwang ang produkto, sa ito pa kuwang sad ang ma-deliver. Unya kuwang ang ma-deliver, ang ma-distribute kuwang sad. Mo nang dunay rotational brownouts. Tag sa kaoras, maglagot na ta maghunahon ng anong mapawang manioy. Nga, nawagtang man akong wifi diri. Naanarabat ako'y ka-chat. Nyawam ko'y wifi, usaw pag-chat. Palit ko kuan. Palit ko og load para na data. Mag-data na lang ko. Puro issue kayo. Kaysa dunay kuryente kay rotational brownout man. Maglagot na ang usa ka oras nga power interruption. What if 3 hours, 5 hours, 10 hours nga way kuryente? Unsay porma na to? Labaw pa tas naglagot? Pero unsa may mahimo anang atong kalagot nga wa man tay control. Wa tay control sa power generation, wa tay control sa power transmission, wa sa tay control sa power distribution. Nga to, balikaso na tong VECO. Unsa man ning VECO, unsa man ning si VECO. Pati makaig serbisyo pero dili na siya fair. Kay kana sila, na maligya na silang kuryente, labing daghang halin, labing gusto nila. Pero unsa may ibaligya nimo kun wa? Sa to pa kuwang ang ilang supply. So muna ang sitwasyon mga higala, niadtong miaging semana, specifically July 2, gi-announce nga wa na, okay na. Wa na yellow alert, wa na red alert. Karon balik the bad news, ni balik na sad ang mga alerts, yellow and red. Tungod kay kuwang na sad. Kuwang na sad ang supply sa kuryente against the high demand of electric power. So muna ang lain pang bad news nga akong gipambitan ninyo, hinaot nga di ko ninyo apilon og balikas diri. Kuan lang ko, storyteller lang ko. Tigpahibaw lang ko ninyo, dili sa bad news, hastang good news. Nakoy good news ron taon-taon. Apan human na lang sa mga pahinumdom. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can, kada adlaw halang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba,
unlimited kinilaw, ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet, lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salis Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. Hi, I'm Vanessa Arsenal, Account Officer of Living Roots Philippines. At Living Roots, we partner with businesses to provide high-quality cremation and waste management solutions designed for efficient sustainability and long-term value. My role is to ensure a seamless experience for our clients from onboarding and product integration to turnover and sales support. We do things differently with a mission to merge tradition with innovation. We equip funeral homes, memorial parks, LGUs, cooperatives, and businesses with cutting-edge cremation and waste management machine. Our vision is to lead the industry toward a greener, more compassionate future where every farewell both meaningful and sustainable, guided by our commitment to innovation and quality. We help businesses enhance their services while contributing to more responsible memorialization process. Let's work together. Contact us today to explore how Living Root can support and grow your business. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Digid sa yun ang pagpananom. Ato kaning himuong sayon uban sa Lactoplant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa Lactoplant magka-half size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Moabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant. Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri! Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura? Narito na ang sagot. Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use. Iwas langaw. Iwas baho. Iwas sakit. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo! Newsline. Tuntag na karong kigalaan, doon online ibilin nga pipila ka gutlo. Pila na 13 minutos sa dili pa ang alas 9. Ang good news nga akong pambitan ninyo mga higala mao, nga kagahapong adlaw, gi-unveil na. Unsay buti pa sabot anang in English nga unveil. Sa ato pa, gikuhaan nagbilo, gikuhaan nagtabon, gipakita na sa publiko. Kining sikat kaayo nga arena. Nakaagi naman tingali kita diri sa Sugbo, nakaagi na tingali mo sa SRP, no? Nakaadto na mo sa SMC side. Kung gikan ka diri sa Cebu City, Plaza Independencia, musubay ka sa viaduct. Una nimong maabot kining arena before anang karsada nga muliko pa ingon dito sa Mambaling, una pang SMC side.
perting dakuan na mga higala nga building, 7 billion mega arena. Gipanag-iya na sa SM Prime Holdings. Of course, doon na siya mga partners, nga mga investor kay ang kantidad sa pagtuko diya na kinon, 7 billion pesos. Dakuha 7 billion pesos nga mega arena. Unsa man na? Kita mamuan ng Chase Center sa NBA. Kanang dagko kayo bitaw nga mga arena nga musod og tagpila ka libo ka mga tao mananaw og basketball, mananaw og concerts or Madison Square Garden ingon ana. Dito sa Manila ang dako mga higala kanang Mall of Asia. Ug sigon sa report, kining atong mega arena dinhi sa Sugbo, dako pa ni sa MOA. Dako pa ni sa Mall of Asia Arena. Ang balita sa ABS-CBN nagingon, ang SM Prime Holdings Incorporated, at tag-iya sa SM, mawag po tag-iya, on Thursday unveiled its new 7 billion mega arena in Cebu, betting on a post-pandemic tourism and entertainment boom in the Central Visayas region. Tungod kay napanglantawan sa SM Prime Holdings, digasto sila og 7 billion. Of course, doon na sila yung mga partner, sila rin hibaw kinsa ning ilang mga partner, mo ilang ipakita. Nga diyan na, humana atong mega arena, mao ni. Diya sila gahapon. Tungod kay sa ilang panglantaw, sa ilang ginamit ang ilang business acumen, ilang abilidad sa panglantaw sa negosyo, mo-boom ang turismo ug entertainment dinhi sa atong lugar. Kamiskinon si Nisa, muging imbitaron niya si Ray Alquizar nga sakay og series niya sa Karkar Ray Alquizar. Biyae sa na dihang South Radio kay mananaw tag concert. Bini rabay mo una concert. Kinsa may hilig og bini niya. Kanang inyong og ang mga tiguang, ang mga kang ilada nang may og tiguang ay ingnon lang idaran. Ngubansan mo yun, tiguang ka, tanaw lang tiguang ba, paniti lang, di ba nagun? Ang mga idaran na, tingali dili kaayo suhito, gawa sa pipila, no? Nga, tanaw TV, kakita nga dunay bini, pero ang mga batan noon, kanto mga millennials, kanto mga Generation Z, suhito kay unsa ning bini. Grupo ni sa mga babae nga mga sexy, mga gwapa, maayong manayaw, may manganta. Sunod-sunod ni K-pop dito sa South Korea. Mao'y mag-concert diya. Ug una, 25,000 katao ang capacity, seating capacity sa ato pa. Way labots magtindog, ang manglingkod lang 25,000 people. Kung ma-full pack ni. Pandili ba ni barato po ang kuan og naay mga concert niya kay mahal man kaayo ang mahal kay abang ini. Pabangan man ni. Palitan mag-concert ang bini, ang producer ana. Mahal kay abang. O nakinig atong amigo si Fred Litihio. Kuan man ni, rising star man ni sa event organizing industry. Kinsay gustong event diya, kontak lang namong kinon. Kay kami makakontak ni Fred, maka-appeal Miss Commission. Fred Litio, naminaw man ni Rose Fred. Duka-duka tingali ni kay Pertim ni Kugihanasan. Mao man itig post sa atong kuan, mga balita diri sa Bantay Radio Cebu. Pero sa laing bahin, maayo na sa siya ng event organizing. So, usa na nis mga venue, mga kabantay nga makakita na tagdaghan nga mga event, concerts, tingali mga dagko nga basketball games. Panalitan dunay tournament kanang unsa na FIBA Asia kanang
kanang basketball tournament. Ambot, ug doon na ba'y NBA game nga ipahigayon di river. Adto raman na sa Amerika god. Apan susama ni anak mga higala nga makita gyud ang mga dagko kayo nga mga sports events, concerts, anha diha sa Mega Arena. Dako-dako ni silang bawi unon ang SM Prime Holdings malalim mo nag 7 billion. Mabawi na nimo. Pero kanang 1 billion ha? Naka-imagine na ba mo anang 1 billion unsa nakadaghan ng kwarta? Kanang 1 million. Okay. Arita magsugod sa 1,000. Nay usa ka bandol gikas bangko nga tag 1,000 puros, usa ka gatos ana 100,000. Di ba? Usa ka bandol nga tag 1,000, 100,000 na. Mao man ay among luk pirming kinon ri. 100,000 bandol. Di gyud kuhaan. Mangutang las tindahan og mukaon aron dili makuhaan ba? Usa ka bandol 100,000. Napo ka bandol ana mo na 1 million. Napo ka bandol nga tag 100,000, 1 million ana. Nya kanang billion unsam sad nang mananapa? Do naka-visualize naman mo sa 1 million no. Napo ka bandol nga tag 100,000 ang kada bandol. Ang 1 billion usa ka libo sad ka tag 1 million. Usa ka libo ka tag 1 million. Moto nga makapakurat kayo o ambot lang makakita bata nagpadayon namang impeachment trial. Kay dunay pasangil nga ang nagsud gawas sa bangko ni Vice President Sara Duterte ni abot og 6.7 billion. Stila daghan ng kwarta. Dili tingali na mo inhibili na pudron pero nagsud gawas ba? Deposit, withdraw, deposit, withdraw. Ang total 6.7 billion. So, naghisgot man gud tag kwarta nga 7 billion ang gigasto sa SM Prime Holdings. Datua giday ining SM no kini mga C. Nya nangita tingali silang partner kadungog ta nga ang Ayala bisan og kompetensya nila. Kompetensya ning Ayala SM pero nasa panahon nga mag-collaborate ni sila, magmigo ra ni sila nga. Kontrata dire SM ug Ayala pero kanib kurambos lang ta ni. Di asay among itampo. Wa na ta kay bawg pilay sharing nila, pilay percentage sa sharing pero nag-collaborate sila ug uban pa nga mga investors nga dunay pagtuo nga mo-boom yun ang entertainment industry, ang tourism industry dinhi sa Central Visayas region og manganha anang lugar nga ilang gitukod kanang gitawag og Mega Arena. Ya, mo nay usa sa good news kay bisag dili tabahinan sa SM sa ganansya nila ana. Ganansya man gyud na eventually kanang 7 billion nga ilahang investment diha mapawi man na labaw pa. Sige tabahinan apan doon na ni mga epekto sa kanang mga pananglitan sa taxi. Sa mga taxi kanang why sakyanan pero moadto sa Mega Arena mukusog ang demand sa public transportation. Doon na pa na yung mga plus-plus. Ang uban nga mga lugar diha, kanang mga silingan nga mga businesses, mabulahan sad. Kaysa dili pa sila mo adto sa Mega Arena kay mutanaw og concert, mutanaw ba og dagko nga mga sports events. Tingali ariyo na sila sa El Corso, ariyo na sila sa SMC side, ug uban pa nga mga lugar diha. So mabulahan sad na. In other words, muusbaw ang economic growth. Usbaw pa, growth pa. Muusbaw ang ekonomiya. Dihang dapita, mudaghan sa ng buhis nga makuha sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo. Inauton tang bantayan nagmaing buhis, dili ko rakuton. O kung muusbaw ang
economic activity, ang ekonomiya sa usa ka komunidad. Sama nato din sa syudad ug lalawigan sa Sugbo, maayo na para kanato nga mga lumulupyo. So, mora na good news nga akong kapambitan ninyo nining atong Friday episode sa Tulumanon Newsline. Daghang salamat sa inyong thank you for watching. Thank you for listening. Inutunta nga inyong himuong batasan. Batasanon ninyo. Himuon ninyo nga ayaw lang ng bisyo. Make it a habit to watch the programs of Bantay Radio Cebu. Usana ni Ana ang Newsline. Singan sa itong mga sponsors, Lacto Puffy, ngunman Asil Laboratories. Singan usab nilang Kinon Sinisa, nilang Patrick Jagsay, ug ni Ray Quijano Alquizar. Ako ang inyong higala, inyong alagad sa kahanginan, Jun Carillo. Happy weekend kaninyong tanan. Newsline! Newsline! Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.